Kumusta mga brad? Alam naman natin lahat na Honda ang #1 motorcycle brand sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Doon nga po sa tinatawag nating The Big Four, Honda talaga ang nangunguna. Kahit saan siya magpunta, kilalang kilala talaga siya. Kilala siya bilang maganda at matibay na motor. Lahat na yata ng klaseng motor meron sila. May maliit, may malaki, may maiksi, may mahaba, may matigas, may malambot. Ay, sorry, iba na pala yun. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Hindi na po natin may pagkakaila na nangunguna talaga ang motorcycle brand na Honda. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Pinakaunang choice nga po ng mga tao kapag bumibili silang motor, Honda talaga yan. Kasi nga, yun talaga ang nakikita nila na magtatagal. Ngayon nga pong last quarter ng 2023, marami na namang mga bagong motor ang nilabas ni Honda. Isa na nga po dito ang pangmalakasang Honda CB1000 Hornet. Dito nga po sa bagong motor na ito, marami talaga ang natuwa. Kaso lang, marami din po ang tumaas yung kilay. Sabi kasi ng iilang kritiko, gaya-gaya daw sa design ng Kawasaki. Meron naman nagsabing para daw siyang Ducati. Ang pinapalabas nga po nila, gaya-gaya daw si Honda. Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro. May sarili naman siyang identity. Syempre, motor siya. May posibilidad talaga na medyo magkakahawig sila. Yung electric fan nga, iba-ibang brand, magkakamukha naman. Yung TV, iba-ibang brand, magkakamukha din. At pati yung mga basher ko, iba-ibang mga magulang nila, pero magkakamukha din sila. Mukha silang tanga. Ayon nga po sa Honda, ito na daw yung pinaka-master sa Hornet family. Sapagkat ito nga po ay mayroong 999 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke, 4-cylinder, dual overhead cam with 16 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Ayon nga po sa mga balibalita, ito daw po ay nagtataglay ng 147.5 horsepower at may 100 mahigit na Newton meter of torque. Sa ngayon nga po, hindi pa binibigay ni Honda ang full specs dito sa motor na ito. Kaya wala po tayong idea kung gaano kabilis ang motor na ito or kung ano yung top speed niya. At hindi rin po natin alam kung gaano kalaki yung tangke niya at kung ano yung fuel consumption niya. Basta ang alam ko lang 120 by 70 by 17 sa harap yung gulong niya at 180 by 55 by 70 naman sa likuran yung gulong niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka dual disc brake sa harap at naka disc brake din po sa likuran na meron nga pong dual channel ABS. Syempre kapag matataas na engine displacement, automatic talaga yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, yan yung rason kung bakit maraming tumataas yung kilay. Kamukha daw po kasi ni ganito, kamukha daw ni ganyan, kamukha daw ni ganon. Sa madaling salita, na butthurt talaga sila. Sa tingin ko, sila yung mga loyal sa mga nasabing brand. Kaya hindi nila matanggap na may mga kamukha na sila. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display. At meron nga pong Smart Connect. Nasabi nga po ng ilan, wala naman daw talagang connect. At hindi nga po mawawala yung kanyang TCS or yung Traction Control System or HSTC, Honda Selectable Torque Control sa Honda. Na kung sakaling dumaan ka nga po sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Ilang ulit ko na rin binanggit yun, medyo nakakasawa na. Hindi, wow. Pero dito, kahit araw-araw kong banggitin to, hindi ako magsasawa. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang Showa upside down fork. At sa likuran naman, ito din po ay gumagamit ng pangmalakasang Showa na monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakapatong sa motor na ito, maganda ang bounce. Alam ko Brad, bitin ka pa. Ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at nakakalungkot man pong sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang
pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding naman po sa presyo niya, hindi pa po sinasabi ni Honda. Baka siguro i-announce nila yan next year. At itong Honda CB1000 Hornet nga po ay available sa tatlong kulay: Grand Prix Red, Matte Iridium Gray Metallic, at itong Pearl Glare White. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba kay